At siguradong ito ang tatanong nila sir sa inyo, ano? Dahil yung mga nanonood dito sa atin ay taga Luzon, taga Visayas at taga Mindanao. Sir, available po ba ito sa Luzon, Visayas, Mindanao, or kung merong contact number, di pwedeng ibigay niyo po sa akin, ilagay natin sa screen. So available ba sir? So ayan po mga kasaka, no? Nakikita niyo po sa kaliwa, sa kanan, ito po yung hataw. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po ay ipapakilala ko po sa inyo ang isang variety ng hybrid rice. Ano po, ngayon po ay kasama ko si Sir Aldrin Franco. Siya po yung naka-assign dito po sa ating lugar, dito po sa Oriental Mindoro, at ngayon po ay aalamin natin kung ano po ba yung mga magagandang katangian ng hybrid na ito. Ito po ay kung tawagin nila, ito po ay hataw dinorado. Ano po sir? Yes, sir. So sir, ano po ba ang mga katangian nitong hataw dinorado, maging yung ilan yung potential na inaani, gaano siya katagal anihin sir? Okay. So, thank you, sir, sa napakagandang katanungan mo. Actually, marami na ring sumubok dito sa may Mindoro. Ano po? So, sa kabuuan nitong Oriental Mindoro hanggang Occidental Mindoro, so mas kilala po itong variety natin na kung tawagin po siya ay hataw dinorado. Ano po? So, yung potential na ani na pwedeng ibigay po sa atin itong variety to ay nasa 238 per hectare. Ano po? So actually, nandito po tayo sa farm ni Sir Art Casareno. So yung estimate niya po na tatargetin, kasi nagpapaharvest na po siya ngayon. So nasa 600 kaban yung pinaka-estimate niya sa loob lang po ng 4.5 hektarya or 4.5 hectares. Ano po? So kita po natin yung uhay, kaya po nagkaroon po kami ng, actually katatapos lang po nung Harvest Festival, nag-umpisa ho kahapon hanggang ngayong araw. So pinakita ho namin actual yung pinaka-karakteristik ng ating binhi. So para at least yung mga farmers po natin, alam po nila yung pipiliin po nilang variety na pwedeng gamitin po sa susunod na mga taniman. Ano po? Okay, sir? Ayun. So sir, ibig sabihin ba ito pong hataw dinorado ay lagi tinatanong ito ng mga kasaka natin sir, pwede po ba itong itanim sa wet and dry season or isa lang doon? Pwede po. Actually, nasa wet season po tayo ngayon. Ano? So ito po yung pinili ni Sir Art. Gawa ng nakita niya na po at kumbaga nasubukan niya rin nung unang ginamit niya to at inabot po ng baha, nakakuha pa rin siya ng nasa 0.25 hectares. Umani pa rin po siya ng 21 kaban, pero yun po ay sarato na lang. Ano po, kaya sinubukan niya uling itanim ngayon. Ngayon, ito ho, survive ho siya doon sa nagdaang kalamidad na bagyong Egay. So inabot pa rin po ng baha, may makikita tayo dyan, may mga putik pa yung butil, pero kaya pa rin yumuko kahit lumubog po siya sa baha. May mga putik pa talaga yung mga butil dyan. So nakasurvive siya at nagbigay pa rin po ng magandang resulta pagdating po sa bunga or sa ani na hinahangad po ng isang magsasaka. Ano po, kasi sa mahal ng ating tawag dito, sa mahal ng lahat ng inputs na gagamitin natin, so yung basihan para makabawi tayo doon sa hirap, sa pagod, doon po sa resulta ng ani na ibibigay po ng variety na gagamitin po natin. So ito po, muli po sinasabi ko sa inyo, pwede nyo pong subukan yung hataw dinorado para at least mapil natin yung saya doon sa pinaghihirapan nating binhi na gagamitin po or itinatanim sa ating mga sakahan. So, yun sir. So, malamang gagamit ng atin pong mga kasaka at siguradong ito ang tatanong nila sir sa inyo, ano? Dahil yung mga nanonood dito sa atin ay taga Luzon, taga Visayas at taga Mindanao. Sir, available po ba ito sa Luzon, Visayas, Mindanao, or kung merong contact number, di pwedeng ibigay niyo po sa akin, ilagay natin sa screen. So, available ba sir? Yes sir, available na available po. So yung contact number makikita po yan sa screen at yan po ay ilalagay ni Sir Sarge. Okay, thank you sir. So yun po, ano, bali ipapakita po namin sa inyo itong kalaparan ng bukid na lahat po ang tanim dito ay hataw dinorado. So sir, bukod ba sa hataw dinorado, meron pa kayong pinopromote na ibang variety?
O, Wala na po, pero may lalabas kami, may 4 pa kaming variety na bago, Okay. pero hindi pa po yan isinasa publiko Ayun. at kailangan pa natin ng registration galing po sa PhilScat. So yun pala mga kasaka, ano yun ang maganda sa mga company, ano, kumbaga patuloy sila nag-innovate, nagbi-breed para sa makakadagdag ng ani pa, para hindi lang kumbaga meron tayong pagpipilian, ano po. So abangan po natin yan mga kasaka at samahan niyo po kaming pasyalan ito pong Hataw de Norado dito sa paligid namin. So let's go. Apakaganda talaga sir ito. Dito. So ayan po mga kasaka, no, nakikita nyo po sa kaliwa, sa kanan, ito po yung Hataw de Norado. Kita nyo naman, oh, napakalilinis at ang gaganda ng butil. So tamang-tama kasi ang ganda ng presyo ng palay ngayon. So kung talagang makakasubok tayo at may tanim tayo nito, talagang kikita tayo ng maganda. Lalo na po dito sa atin sa Oriental Mindoro, ang gusto ng mga kasaka natin, alam nyo naman, pag sinabing bigas Mindoro, masarap yan. So, isa po ang Hataw de Norado sa bumubuo ng masasarap na bigas dito po sa atin sa Oriental Mindoro. So, tara po. So, napakahaba ng uhay niya, oh. At sa mga magtatanong po pala kung pwede pa itong gamitan ng Adabus Biofertilizer, pwede, ano po. Malaking tulong din po yun para mas maabot pa yung ating potential yield ng isang binhi. Hayaan nyo po sa banda-banda riyan, sana makahanap tayo ng meron tanim ng Hataw de Norado at mapagamit natin.